Alright, mga ka-plastic, and this is me again, Big Sue, right back at it again with another content. Tatalakayin po natin ngayon ng tungkol dito sa power trippings ng isang manager sa isang Jollibee branch. I don't know kung saan po siya galing, pero nagbabiral po ngayon sa lahat ng social media platforms. So ang kwento rito mga ka-plastic, isa itong baguhan na service crew na babae. At ay natasan siya ng tarantadong manager niya na pagbilangin ng tiles sa kanilang facility. So sabi dito sa context, ang sabi niya, first time ng crew mag-inventory kaya pinagbilang mo ng tiles. The manager was even heard saying in the background, hindi niya ito malilimutan buong pagkukro niya. Oo, first time mo mag-inventory di magbilang ka ng tiles. The video went viral because it showed power trippings in the workplace. It happens when someone a higher position abuses their power to embarrass or control others. Instead of guiding the new crew's members, the manager chose to humiliate her. What should have been a learned experience became a way to show ego. Power tripping makes worker feel scared, small, and unmotivated. A good leader corrects in respect and leads with kindness. So ang sabi dito mga ka-plastic, since baguhan daw siya, sabi ng isang service crew na nag-work sa Jollibee, ay pagbilangin kita ng tiles mga ka-plastic. So napakalaking gago ng taong ito mga ka-plastic kasi isipin mo, baguhan yung tao. Tapos ganyan yung gagawin mo. Naalala ko tuloy yung part na ako ay nagsisimula pa lamang na magtrabaho sa private sectors. That was 2008. Then, may mga several na co-workers ako na ginagamit yung pagiging matagal nila sa trabaho. O yung parang in short, veterano sila doon. So ang gagawin nila, yung instead yung inuutos sa kanila ng mga boss nila o ng TL niya, ipinapasa niya sa akin. Which is mali yun kasi hindi naman alam ng bago na kagaya ko ang gagawin doon sa trabaho ngayon. Tapos makikita mo siya nakikipagdaldalan lang doon sa babae na co-workers din namin, which is parang secretary yata ng isang sikat na warehouse ng mall, which is SM, na nakikipaglandian siya doon. How ironic na inutusan ka tapos ganyan yung sasabihin sa'yo. Tapos yan yung pinapakita sa'yo ng tao nagutos sa'yo. Diba? Diba itong comment ni Ed Soratos, the best leader are those who leads with empathy, kindness, and respect. Respect is not something you can demand. It's something you have to earn. And the best way to earn respect is by showing respect. Tama nga naman, di ba? Kailangan magpakita ka ng respeto sa kapwa mo. Huwag mong ipakita na parang makapangyarihan kang Diyos sa kumpanya mo. At aapi-apihin mo na lang yung mga tao sa paligid mo. So panoorin natin yung video na nagba-viral sa social media. At ito po yung video na yun. Panoorin natin. Ito. Tinatawan-tawan. Babae.
Nakakaawa yung babae. Pinagmukha niyang tanga. Tawan-tawa pa yung manager na nagbibideo, no? Gago talaga nila. Pinagmukhang tanga niya yung service crew niya, no? Naalala ko tuloy yung manager na tarantado dyan sa Santa Lucia Department Store na pinaaga niya akong pumasok ng alas 8 ng umaga para maglinis ng selling area namin. Ngayon, pinahirapan akong maglinis doon. Dalawa lang kami ng janitor. Tapos, hindi man lang binuksan yung aircon. Tapos ang nakasinding ilaw lang isa, which is sa dulo lang. Hindi namin maaninaw yung lilinisin naming selling area. Tapos pagkatapos ng araw na yon, tagaktak pawis ko nun eh. That was summer season yun. Kaya parang napapaisip ako ng paraan dahil yung pandoble ng uniform ko, basang-basa na. Parang kulang na lang pag piniga mo, parang galing sa timba eh. Ang ginawa ko, gumawa ako ng paraan, naghanap ako ng way para mapabilis yung pagtuyo ng uniforme ko. So naghanap po ako ng blower na ginagamit ng mga inflatable swimming pool. Kasi nga wala akong mahanap eh. Nangihiram sana ako ng electric pan doon sa supervisor ng inventory. Ayaw kong pahiramin. Kasi daw wala daw authorization. Ngayon, ang ginawa ko, gumawa ako ng paraan. Siyempre, hindi naman po pwedeng papasok ako ng trabaho na ba't tagaktak ang pawis ko. Magkakaroon ako ng pulmonya. Ngayon, nung ginagamit ko yung blower ng inflatable airbed, biglang dumating yung tarantadong manager ko. Pinatawag ako sa office niya. May violation daw ako dahil daw naglabag ako sa batas ng policy daw nila ng store na gumagamit ako ng item, which is pag naman nagpaalam ka sa kanila, hindi ka rin naman nila papayagan eh. Tapos ang palusot pa nila, binaligtad pa ako sa sitwasyon na parang dapat nagpaalam ka kasi bibigyan naman kita ng paraan eh. Papayaramin naman kita ng di naman pala eh. Kung papayaramin naman ako, bakit ako pa magpapaalam eh? Kasi minsan pag nagpapaalam ako sa kanila, parang sisinghalang ka pa eh. Parang hindi supervisor kung trumato sa kapwa nila. Ganyan kasi sila pag nagpaalam ka na maayos. Ganyan ang gagawin nila. Tatarantaduhin ka. Ngayon, pag gumagawa ka ng sarili mong paraan para ma-resolve mo yung problema mo dahil basang-basa yung pandoble mo ng uniform, ng pawis, ikaw na ngayon nagpakapagod maglinis doon ng halos mag-isa ko lang trinabaho. Kasi hindi man lang marunong magpasalamat ang mga hinayupak dyan sa department store na yan. Kaya kung mag-a-apply kayo sa mga trabaho ninyo, alamin nyo muna yung environment sa paligid ninyo. Kapag nakita ninyong napaka-toxic, wag ninyong applyan, mga ka-plastic. At wag ninyong tatangkilikin yung tindahan na yan. Hayaan mo malugi yung kanilang tindahan. Wag kayong bibili dun. Kasi puro toxic yung mga tao dun. Kaya ang ginawa nila, binabaan nila ako ng memo. Samantalang gumawa lang naman ako ng paraan dahil pag nagpaalam ka naman sa kanila, ang kakatwera nila, maghanap ka ng umuwi ka ng bahay mo o kaya palit ka, dapat nagdala ka ng extra t-shirt. Hindi naman sila nagsabi nun before eh. Kaya ako namomroblema tuloy ako sa uniforme ko that time. Kasi wala silang pag-uunawa sa mga tao nila. Mga gago kasi yung mga taga Santa Lucia Dep Store. Kaya nga kung pag halimbawa nag-apply kayo ng trabaho dyan, talagang tibayin nyo yung kalooban ninyo. Malalaman ninyo, 1 month pa lang, pinapakitaan na kayo ng katoksikan ng mga ugali ng mga tao dyan.
Lalo-lalo na yung mga manager na power trippings dyan. Nagpipiling magaling. Diba? Nakakaawa yung babae, oh. Hindi niya ito malilimutan yung ano niya, pagkukroy niya. Oo. First time mo mag-inventory, hindi magbilang ka. Ako nabag din ako sa mga ganyan tao na ginagawa nilang bobo tanga yung tao. Na alam nila sa sarili nila na baguhan pa lang yan. Wala pang alam sa mga protocol ng trabaho. Kahit ako nung first time ko magtrabaho sa SM, hindi ko nga alam kung paano ako magtatrabaho dyan. Kaya nga madalas akong matanong sa mga tao dyan. Matanong ako in the way na kailangan ko kasing sabihin talaga yung mga dapat kong malaman. Kasi ako makulit ako nung medyo bata-bata ako nung first time ko magtrabaho. Makulit akong tao, matanong talaga ako kahit itanong nyo sa mga dati kong trabaho. Kasi pag hindi ka nagtanong, kawawa ka. Ganito ang gagawin sa'yo ng manager mo. Mga walang habag sa buhay yan. Mga karamihan pa yan, mga membro ng INC, mga malalakas mga ape yan. Mga triskilyon yan, mga malalakas mga ape yan, mga yan. Ginagamit nila yung kapangyarihan nila sa impluwensya nila para manglamang ng kapwa. Tapos pagtatawanan nila pag hindi alam yung ginagawa ng empleyado nila. Naawa ako sa mga ganyan. Minsan hindi mo magawang stood up yung mga ipaglaban yung mga karapatan ng empleyado. Kasi ikaw ang talo dahil mas marami kang kalaban. Kaya halimbawa kapag ganyan ang trinato sa iyo ng mga amo ninyo, dalawa lang naman ang pagpipilian mo. I-report mo sa dole or umalis ka na lang dyan. Kasi yan lang naman ang gusto nila kasi yan lagi ang nirarason ng manager ko nung recent job ko Kapag hindi ka komportable dito sa policy namin, maluwag ang pintuan. Umalis kayo, maghanap kayo ng tindahan na kayo yung masusunod. Kasi parang nire-reverse psycho ka Parang pinapalabas nila na mareklamo kami, gusto namin kami masusunod. Hindi ganun Minsan kasi yung mga kinikilos nila, yung ginagawa nila sa kapwa nila, hindi nakakatuwa. Tulad nitong ginagawa nila, nagmumukhang tanga yung service crew nila, nagbibilang. Siguro yung mga kasama nila ayaw lang magsalita dahil natatakot. Dahil kasi yung mga yan, takot din magsalita yan. Tingnan mo, di sila tinitignan, di siya pinapansin, abala sa mga trabaho nila. Tapos itong bago na to, parang nakakaawa. Pinagmumukhang bobo yung tao. Na habang buhay niyan dadalhin yung traumatic experience na hindi niya alam, pinagtitripan na pala siya ng manager niyang bugok. Diba? Nakakaawa yung babae. So hanggang dito na lang ang aking opinion. Mahaba na rin. Sana yung mga ganitong klaseng instances, tigilan natin yung pang-aapi natin sa mga maliliit na tao. Kasi hindi naman gagana ang kumpanya kundi dahil sa mga yan subukan yung tanggalin ng service crew sa Jollibee. Tingnan ko kung mag-work yan. Na si manager lang ang kikilos sa lahat ng trabaho. Diba hindi? Natural, malamang. Hindi gagana ang kumpanya kung walang mga service crew. Ano ka? May sarili kang kumpanya ni Elon Musk, nagagawa ka ng cyborg o robot na magsaserve ng mga pagkain, magluluto ng pagkain sa customer. Diba? So hanggang dito na lang ang aking opinion, and this is me again, Big Sue, lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga ka-plastic? And this is Kambid, commentary video ng video live stream. Signing out. Alright. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga ka-plastic.